Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na si Matt. Nahuli siya na palihim na pumapasok sa sinehan at hinabol siya ng galit na worker. Bago siya makatakas, nakita niya si Ronnie, anak ng manager, at tinulungan siya ni Ronnie makatakas. Pagkatapos nun, gusto ni Matt umalis ng dairy at sumakay siya sa isang pamilya na mukhang mabait. May buntis na nanay, tatay at dalawang bata. Sabi nila papunta sila sa Portland, na gusto sana ni Matt, pero nalaman niya na hindi pala totoo. Delikado pala sila. Biglang nanganak yung nanay ng demon baby na may pakpak at inatake si Matt sa loob ng kotse. Iniwan siyang parang patay pero hindi pinakita ang katawan niya, kaya parang may next part pa sa story niya. Lumipat ang story sa April 1962. 4 na buwan na mula nung nawala si Matt. Nalulungkot pa rin ang mga friends niya. May mga kids, sina Lily, Marge, Phil at Teddy. May bagong tao rin sa town, si Major Leroy Hanlin na magtatrabaho sa Air Force Base. Si Marge gustong sumama sa sikat na grupo. Si Lily naman tahimik lang at nabubuli. Sina Phil at Teddy naman yung nerd friends. Ginagawa silang parang Tilosers Club. Sa base, pinapakita si Leroy kasama si Captain Pauli. May naririnig silang secret projects. Nakilala rin nila si General Shaw. May isa pang worker na inaasar si Leroy dahil parang may prejudice, pero pinagtanggol siya ni General Shaw. Samantala, naaalala ni Lily ang time nila ni Matt bago siya mawala. Pinakita ni Matt sa kanya yung secret spot na may view ng dairy. Nalaman natin na namatay ang tatay ni Lily sa aksidente, at may guilt siya kasi siya ang nagpatakbo sa tatay niya pabalik sa mill dahil sa toy niya. Si Matt yung nag-comfort sa kanya noon. Sa present time, nag-uusap sina Phil at Teddy tungkol kay Matt. May guilt si Teddy kasi hindi siya nakapunta sa birthday ni Matt. Kinagabihan, may narinig si Lily sa drain ng bathtub, parang mahina na kanta. Akala niya si Matt, pero biglang may dugo ang daliri na lumabas at tinakot siya. Kinabukasan, sinabi niya kay Marge pero hindi siya pinaniwalaan. Kaya sinabi niya kina Phil at Teddy. Hindi sila naniwala agad hanggang may nangyari kay Teddy, may mga mukha sa lampshade niya. Nawala lang nung pumasok kapatid niya. Natakot siya at naniwala na kay Lily. Dahil convinced na silang may mali sa dairy, nag-investigate sila sa pagkawala ni Matt. Pumunta sila sa library, nagbasa ng old newspapers, at bumalik sa sinehan kung saan huling nakita si Matt. Ayaw kausapin sila ni Ronnie noong una, pero nung nalaman niya yung tungkol sa boses sa drain, pumayag siya. Narinig niya rin pala yun. Habang papunta sila sa big scene, pinakita si Leroy sa kwarto niya. Biglang may mga lalaking nakamask na pumasok at inatake siya. Hinahanap nila secret info. Kahit binubugbog siya, hindi siya nagsabi. Dumating si Pauli at tinulungan siya. Balik sa sinehan, nanood ang mga bata ng The Music Man. Narinig ni Lily na pareho yung kanta sa drain. Habang nanonood sila, biglang lumabas si Matt sa screen. Nasa loob siya ng movie. Tinawag siya ng mga bata, lumingon siya pero ayaw niya sumagot. Parang galit. May hawak siyang baby na nakabalot. Yun pala yung demon baby. Lumipad yung demon baby palabas ng screen at inatake ang mga tao sa sinehan. Habang lumilipad, lumalaki siya at mas nagiging violent. Maraming namatay. Sa dulo, si Lily at Ronnie lang ang buhay. Natapos ang episode sa sigaw ni Lily. Nawalan na siya ng kontrol. Alam ni Lily na kapag sinabi niya ang totoo sa nangyari, ibabalik lang siya sa Juniper Hill. Si Ron naman ay may ginagawa na secret at iniisip niya na si Leroy ang tamang tao para dito. Sa final horror scene, si Lily ulit ang focus. Habang namimili siya mag-isa, may naririnig siyang mga boses. Sa isang isla, nakita niya ang cereal boxes na may mukha ng mga patay niyang friends, bulok at nakakatakot. Naipit siya sa gitna ng shelves na may mga pickle jars. Biglang may isang jar na may ulo ng tatay niya na putol. Nahulog ang mga jars at parang nabubuo ulit ang katawan ng tatay niya. May tentacle na gumapang at pumulupot sa lig niya, parang sinasakal siya. Bigla siyang nagising mula sa vision at nasa store pa rin siya. May worker na sumisigaw sa kanya at nawala ang horror. Pagkatapos nun, kinuha siya at dinala sa Juniper Hill kahit ayaw niya.
Sa ending ng episode, nalaman na ni Leroy ang totoo tungkol sa operation na sinalihan niya. Ipinaliwanag ni Shaw na ang project nila ay para gawing weapon ang takot, isang bagay na pwedeng makatapos ng wars. Habang nag-uusap sila, dumating sina Fuller at Dick para mag-report. Lumabas sila at nakita nila na may kotse na umaangat mula sa lupa, puno ng skeletons. Sa kabilang banda sa taong 1908 isang bata nanalo ng prize. Slingshot ang nakuha niya. Isa ito sa mga importanteng weapons sa IT universe na ginamit na para labanan ang mga ancient na nilalang. Kumpirmado na yung mga skeleton ay galing noong 1935 mula sa Bradley Gang Massacre na naging parte ng madugong history ng Derry. Sa kabilang banda, gusto ni Lily sabihin sa pulis ang nakita niya pero walang maniniwala kung wala siyang proof. Kaya kumuha siya ng kamera. Ang problema, kailangan nila ng tao na kayang mag-develop ng film. Kaya hinanap nila si Will Hanlin. Hindi siya sure, pero sabi ni Rich, tutulungan sila ni Will kasi may crush daw ito kay Ronnie, kahit dinideni niya. Apat sila na gumawa ng maliit na team. Ginamit ni Rich ang mga kwento ng Cuban family niya tungkol sa spirits para gumawa ng plano na ilabas ang totoong masama sa Derry. Sa isang tribal meeting sa Derry, sinabihan ni Older Rose ang pamangkin niya na huwag munang gumalaw laban sa military. Gusto niya munang malaman ang ginagawa nila bago sila makialam. Sa shop niya, nagulat siya nang pumasok si Shaw 50 years mula noong huli silang nagkita. Nakalimutan daw siya ni Shaw hanggang bumalik siya sa Derry, na sabi ni Rose ay normal dito. Nung nalaman niya na si Shaw ang leader ng paghukay, nagsinungaling si Shaw na para lang daw sa water pipes ito. Humingi siya ng tulong kung aling lugar dapat iwasan at pumayag si Rose na kausapin ang council pero walang promise. Kinagabihan, pumunta si Haweran sa bahay ng Hanlin para mag-dinner at tinanong niya tungkol sa anak nila na si Will. Sa porch, sinabi ni Leroy Hanlin na hindi naman niya nabanggit na may anak siya. Umamin si Haweran na minsan may nalalaman siyang bagay na hindi niya alam kung paano. Hindi siya tinawag na baliw ni Leroy. Sabi ni Leroy, may naramdaman din siyang kakaiba bago ito sabihin ni Haweran, pareho ng pakiramdam niya nung inatake siya dati. Binalaan ni Leroy si Haweran na huwag pumasok sa isip niya at pumayag si Haweran. Sinabi niya na sinav ni Leroy ang buhay niya at nagtitiwala siya dito. Samantala, sina Will, Lily, Rich at Ronnie ay nagtipon sa sementeryo na may mga kandila sa paligid. Nagdasal si Rich sa Spanish para sa mga patay pero walang nangyari. Nawala ang tiwala ni Lily at Ronnie, lalo na dahil hindi naniniwala si Will sa nakita ni Lily. Nag-walk out si Ronnie at sinundan siya ni Lily. Sinubukan silang habulin ni Will at Rich, pero habang papunta sila sa gate, parang humahaba ang distansya. Lumulubog ang lupa at biglang lumabas ang tatlo nilang patay na kaibigan sa taas nila. Bulok ang mga mukha habang hinahabol ang mga lalaki sa gabi. Nakakuha si Lily ng mga picture bago sila magkahiwa-hiwalay. Napunta si Will mag-isa sa mausoleum at may kamay na parang multo na umabot sa kanya. Kinuha niya agad ng picture at napasigaw. Sa labas, naghihintay sina Lily, Rich, at Ronnie sa takot hanggang biglang nagpakita si Will. Niyakap nila siya dahil sa sobrang ginhawa. Pumasok silang apat sa dark room ng school para i-develop ang pictures. Yung unang mga pictures ay may ghost faces. Pero nung lumabas yung huling picture, may nakatayong figure sa malayo, may kumikislap na mata. Sirenyo clone, sabi ni Will, at ito na ang kinatatakutan nila. Sa picture, kitang-kita ang malabo pero nakakatakot na anyo ni Pennywise. Makikita natin sina Lily, Ronnie, Will, at Rich na pumunta sa police station dala ang mga picture nila galing sa sementeryo. Nagbitaw si Rich ng pinaka-nakakatawang linya sa episode, may isa kaming picture na parang monster version ni Teddy. Sobrang nakakatakot. Pero sa mga picture, wala nang lumalabas na multo. Yung clone sa malayo, nandun lang, hindi gumagalaw. Pero si Chief Bowers at mga tauhan niya, inakala lang itong parang statue at pinaalis ang mga bata ng masama ang tono. Pagkatapos, nakilala ni Lily si Ingrid, ang housekeeper ng Juniper Hill, na nangako nung isang linggo na maniniwala siya sa lahat ng sasabihin ni Lily. Kinumpirma ni Ingrid na may sunod-sunod na batang namatay sa Derry noong 1930. Wala pa siyang naririnig na nangyayari ngayon na kasing lala ng hinaharap nila Lily, pero tinulak pa rin niya si Lily na magpatuloy sa paghahanap ng sagot. Samantala, sa bahay ng Hanlin, nagkape sina Rose at Charlotte.
Sinubukan ni Rose kumuha ng info tungkol sa rumor sa Air Force pipeline, pero walang lumabas na sagot. Nabanggit ni Charlotte ang sunod-sunod na nawawala, pero umiwas si Rose at sinabi lang niya na kailangan bantayan ang mga mahal mo sa buhay. Hindi nagtagal, nakita ni Charlotte ang mga picture ni Will galing sa sementeryo. Nagtanong siya at nakuha ang parte ng totoo. Gusto lang talagang tulungan ni Will si Ronnie. Pagkatapos, sinabi niya kay Will na grounded muna ito, school at bahay lang, hanggang malaman niya ang nangyayari sa paligid nila. Habang nasa gubat, nag-fishing sina Leroy at Will. Bumalik si Leroy sa kotse para kumuha ng iba pang gamit. Habang mag-isa si Will, nakakita siya ng kakaibang isda, isang clone fish. Habang nakatingin siya, bigla siyang hinila pababa ng tubig ng isang sunog na braso. Lumabas ang sunog na anyo ng tatay niya at nagsabi, masusunog ka rin. Kinuwento ni Will kay Leroy na kamukha nung nakita niya ang picture ng tatay niya noong bumagsak ang eroplano sa war. May mga sugat at gasgas sa braso ni Will. Pareho silang nakakita ng isang pulang lobo na lumulutang. Sa kwarto niya, nakita ni Will gamit ang telescope ang silhouette ng clone na nakatingin diretso sa kanya. Wala pa ring full view ni Pennywise hanggang ngayon. Tumakbo si Leroy sa kalye akala may problema, pero pulang lobo lang ulit ang nakita niya. Pagkatapos, pumunta si Charlotte sa police station at tinanong si Chief Bowers kung baka inosente si Hank Grogan, kasi baka may iba pang killer. Pero gaya ng dati, sinarado ni Bowers ang usapan at hindi siya pinakausap si Hank. Dumiretso si Charlotte sa bahay ng Grogan at kinausap ang nanay nitong si Luella. Sinabi ni Charlotte na dati siyang tumulong sa mga black na tao na napilitang umamin ng kasalanang hindi nila ginawa. Pinapirma niya si Luella ng letter para payagan siyang bumisita kay Hank. Bumalik si Charlotte sa station para subukang muli. Ayaw pa rin ng mga pulis. Dun siya nagalit at sinabi sa isang officer na kaya niyang ipakita kung gaano siya nakakatakot gamit lang ang telepono. Dagdag pa niya, kapag ayaw pa rin nila, kinaumagahan daw ay darating si Nadmeg, Ray at bus ng Freedom Riders para kantahan sila ng We Shall Overcome. Sumuko ang officer. Kinausap niya si Hank at nangako na lilipat ito sa home arrest dahil unfair siyang nakakulong. Tinanong niya kung nasaan si Hank noong movie theater massacre. Umamin si Hank na nasa bahay siya ng isang married na white woman. Hindi niya planado pero delikado ang sitwasyon. Kapag nalaman ng tao, hindi raw siya makukulong, papatayin siya. At baka pati yung babae. Sinabi niya na kung may paraan na walang nasasaktan, gusto niyang makauwi na lang. Sinabihan ni Leroy si Charlotte na huwag nang maghanap ng gulo. Nalaman natin na dati nang inaresto si Charlotte dahil sa kanyang activism. Sabi niya, magkakaroon ng gulo kahit saan tayo pumunta. Diyan sa bansang pinangako mong ipagtanggol. Ginagawa ko itong worth defending. Sa military side naman, nakuha na nila Haweran at ng Black Airmen ang lugar na hinihingi nila, isang lumang bodega. Madumi at puro sapot, pero nagplano sila ng music bar at maliit na kitchen. Tahimik si Dick sandali bago sila nag-inuman at naglinis. Paglabas niya, nagka-vision siya ulit. Lumabas ang lola niya at nagbabala, mag-ingat ka. Bantayan mo sarili mo. Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo. Dumating si Leroy at tinanong si Dick kung ano ba talaga ang tinatago ng Operation Precept. Baka daw may machine na ginagalaw ang utak. Sumigaw si Dick na hindi niya alam at baka ayaw niya ring malaman. Umuusok na sa galit si Leroy at pumasok sa office ni General Shaw para humingi ng sagot. Dinala siya para panoorin si Dick habang inuutusan si Tananiel gamit ang vision. Pagkatapos, huminga si Tananiel at nagsabi ng clue, sundan ang tunnels sa ilalim ng Old Well at makikita mo ang pillars. Bumalik tayo sa Neibolt Street. Sa standpipe, kinuwento ni Will ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag niya kung paano ang fear hormones, adrenaline at cortisol, ay nakaka-attract ng predators. Nataranta si Rich dahil ibig sabihin noon, hinahabol sila ng creature dahil sa takot nila. Naglabas si Lily ng plano. Kinuha niya ang pills ng nanay niya, gamot na nagpapababa ng takot. Ito ang ginawa nilang key protection laban sa ancient na halimaw. Sa science class, tinuro ng teacher ang tungkol sa libo-libong uri ng worm sa mundo. May pinakitang snail na nawalan ng kontrol dahil sinakop ng parasite ang utak nito. Nandidiri si Margie habang naaalala ang assignment niya, painiwala si Lily na may crush sa kanya ang isang jock,
para iset up siya ng patty cakes sa harap ng lahat. Pagpunta sa restroom, gusto sanang umamin si Margie na nagplano siya laban kay Lily. Pero bago siya makapagsalita, lumabas ang mga mata niya, literal na tumutulak palabas tulad ng snail sa class. Nadapa siya sa hallway at pumasok sa woodshop, sumisigaw. Sinaksak niya ang isa sa stock eyes niya gamit ang chisel. Nang hindi gumana, binuksan niya ang bansaw at sinubukan ilapit ang mga mata niya sa blade. Hinila siya ni Lily at hinawakan para hindi siya masaktan pa. Dumating ang mga estudyante at nakita nilang puno ng dugo si Lily, parang ina-attack niya si Margie. Nalaman nila na tulad ng farmer na nagpapalaki ng hayop bago katayin, tinataas ni Pennywise ang takot ng bata bago ito kainin. Yun ang key flavor na gusto niya. Ang risky pero interesting na ideya ay yung pills ni nanay ni Lily pampababa ng takot. Hindi man perfect, nakadagdag ito ng twist sa approach nila. Ang vision ni Haweran tungkol kay Danielle ay hindi na Easter egg, full expansion na siya ng origin story. Pinakita kung paano dumating ang deadlights ni Pennywise sa Earth sakay ng falling star. Nabuksan ito at nakawala, pero wala pa itong makain hanggang dumating ang unang taong nabuhay. Habang dumadami ang tao, lumakas din ito. Sinubukan ng mga native na ikulong ito sa forest kung saan bumagsak ang star. Pero nang dumating mga sakim na settlers, lalo lang lumakas ang halimaw. Kaya isang batang indigenous girl at mga kaibigan niya ang nagsira sa star at gumawa ng 13 sacred shards. Inilibing nila ang bawat piraso sa malaking bilog na lugar para walang makapaghukay ulit. Yun ang hinahanap ng military. Pero dahil sa powers ni Dick Haweran, unti-unti nang lumalabas ang sikreto. At ngayon, gusto ng military ang shards para sa sarili nilang plano. At bago natin ipagpatuloy, paabutin natin ng 100 likes at comment kayo para sa part 2. Maraming salamat sa panonood.